Tatay Digong is one of a million na talagang nag-iisa. He's a smart guy. He knew how to handle yung sarili niya, paano siya makipag-usap sa'yo, nababasa niya yung personality mo at ina-adapt niya kung paano, kung anong klaseng tao ka. Ganon din yung parang nire-reflect niya. So kung ano ka, so ina-adjust na yung sarili niya para sa'yo. So marami tayong nakikitang interview ni Tatay Digong, pero itong interview nito is isa din sa mga hindi siya yung normal, kasi dito makikita natin yung ano niya yung kasi yung personality kasi ni Risa is yung ano siya ay mahinhin, yung timing. Kung mapanood natin itong buong interview nito, that's also how PRRD, Tatay Digong, nag-behave sa sarili niya. At so smart na lahat ng mga tanong ay talagang sinagot niya. Ay of course, naging prosecutor, naging mayor for how many years, gobernador. At saka ang conversation kasi na dito, if Tatay Digong will be running for president, and then kinilaro ni Risa dito at ano yung plataforma ni Tatay Digong. Kasi yung kay Tatay Digong kasi may dalawa kasi yung pinaka-major problem ng bansa is itong drugs tsaka itong corruption. At alam naman natin na yung mga tao ng Pilipinas ay yung paano pagsunod ng batas ba, yun yung pinaka-mahirap doon. Kaya in-insist niya dito na if everyone following the law, so magkakaroon talaga tayo ng peaceful at tahimik na pamumuhay. Pero kung matigas yung ulo ng mamamayan, so ganun din ang mangyayari. So yun yung gusto niyang i-emphasize dito. At paano niya i-control itong corruption. At pakinggan natin paano siya yung how he handle ba yung situation, yung interview, na talagang itinutugma niya yung sa sarili niya, na talagang punto per punto. At napakaganda itong interview na to kasi ito din yung isang kasi hindi pa siya presidente dito, at makikita natin dito kung ano yung sinasabi niya na totoo ba at hindi, at ano yung nangyayari. At talagang makikita natin dito na how yung tao na may integridad. So ito kasi yung makikita natin kay Tatay Digong yung hindi lang matapang, mapagmahal, at yung may integridad. Kung ano yung sinasabi niya, talagang panindigan niya. Panoorin natin to. Talagang sobrang ganda nitong interview na to. But of course, they had their businesses in Manila right now. Aside from the sugar money, they have built business empires in Manila. You say you don't want to name names. I mean, Sugar Block of the South, Sugar Block of the North. Yes. Name? Yes. I don't have to because they're my friends. And they might say that kung bang inggit ka lang, baka wala ka. Well, I will just say, if you're a Filipino, just take a look. Do you think that can change? Try to evaluate it, and it's still the same. Could you have changed? Itong sinasabi dito, ito kasi yung mga taong mga mayayaman sa bansa na pag mayroong tatakbong mga leaders, especially president, ito sila yung gustong susupport para they can take over. Even though you are the leader, you're the president, as long as mayroon kang nakukonsensya ka kasi sila yung para mahawakan yung liig mo. So ito yung sinasabi niya, yung mga oligarch, yung mga taong mayayaman sa ating bansa. I'm a socialist. And I think the Philippines is better off without me. Why? Well, magkaiba ang
suddenly everything could change. Everything you learned in Davao, could it translate to a national stage? Yes, I would insist that everybody follows the law, whether you're rich or poor. Socialist is yung, it's more on, ano siya eh, yung makabayan, makatao. It's more on, dito yung ano niya, it's more yung love niya is for the people. Talagang yun yung ano niya, yun yung nasa puso niya. Whether you're my son or my daughter, we do not make any special concessions for us. So could you have made a difference in this power shift that you're talking about? Well, in this sense, I said that I'm a socialist. That would give you an inkling of what I intend to do. Right. First of all, there's the gap that really divides this country between the rich and the poor. Ano yung cliche na yan, the poor is getting poorer, the rich is getting richer. Yung they utter it every day, every election, every candidate. Why don't you just do it? Why just shut up and just do it? Yeah. Do you think would you be able to do it? I will. And what do you see needs to get done? Well, in my previous discussions, kind of hard to be open about it right now. But they said that I'd like to change the picture. And they said that I'm a communist. No, I'm not. I'm not a member of the Communist Party of the Philippines. It's, I do not agree with the armed struggle. I do not kill Filipinos just for that. Yung sinabi niya rito na yung change the picture, it's about yung ano yung pagtingin ng mga tao sa mga leaders, sa mga officials. Kasi nung hindi pa kasi nakaupo si Tatay Duterte, halos yung pagtingin kasi sa mga tao, pag sinabi nating government, talagang corrupt, mga police, mga parang walang tiwala yung tao ba. So yun yung in-emphasize niya dito na pag sabi niya, wag niyo akong ibubuto kasi pag ibubuto niyo ako, talagang magsisisi kayo because I will totally change. Talagang gagawin ko yun. So ano ba yung nagawa? Ano ba yung unang nagawa niya? 'Di ba? Inano niya yung drugs, yung sa drug on war, a war on drugs. And then inayos niya ang mga pulis, sundalo, para ang pagtingin ng mga tao, yung respeto, makuha. At saka yung mga kurakot, di ba? Marami sa time niya, hindi naman talaga yan lahat agad-agad, pero during his time, talagang may nabago talaga. At nakita yan ng mga tao. Kaya yun yung rason bakit until now, yung mga tao hindi pa rin makaka-get over. Dahil only itong taong to lang yung may isang salita na tinutupad talaga niya kung ano yung binitawan niyang salita. But I said maybe on the extreme, but left center maybe. And I said I will stop corruption. Corruption. I will stop criminality. I will fix government. Oh, how do you fix government? How do you fix the corruption in the police, the Bureau of Customs, the BIR, and every facet of the pagbaba mo ng airport, nandyan, bayad na. The Biheras, so many vultures out there, and they get stopped, and others are just simply kidnapped, and wala na. You think you can fix these? Yeah. 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 When I said I'll stop criminality, I'll stop criminality. And if I have to kill you, I will kill you. Personally. Corruption, yes. And I'll fix government. How do you fix government? You cannot file cases every day. Sobrang
pag nagsasalita itong si tatay is yung you can really feel it na maiintindihan mo kasi yung gesture niya, yung expression ng mukha niya at saka yung dynamic nung pagsalita, sobrang timing talaga. Yung pagsabi niya, I stop it. Diba? Talagang masisense mo talaga. Kaya I think this time It take you natatakot forever. One case, administrative, criminal. And I would just say that, stop. But I'll have to reform it. For example, like dito sa BIR, gross-gross na lang tayo. Wala na yung net-net. Kasi wala yan nakikita yung mga deduction. Just show your receipt and I'll just, increase the penalty for the fraud. But if you tell the truth, there's nothing really to worry about. as long as Yung resibo, wag mo lang pikihin tapos igan naman. Have your copy received by the BIR, then you pay. Then if the BIR wants, they can go after you. Not only on matters of fraud. You pay your taxes there. Same with customs. You do not transact money there anymore. You have strong ideas and you have a will to make this happen. Why did you Yes, not and I decide? said, well, nangyari ba ito? Yes. Nangyari to. Talagang ginawa niya yan. Ang medyo na hirapan siya is nung sa yung sa war on drugs. Dahil nga na underestimate niya kasi yun nga pati mga judges, generals, kapulisan, mga officials sangkot sa droga eh. Kaya parang you're fighting in your own yung nasa loob mo. Kaya nagkaroon sila ng cleansing lalong-lalo na dun sa mga kapulisan. At talagang inayos niya to. Hindi naman lahat, but talagang naging matino. Mostly. Hindi lahat, pero I know na-experience natin yan lahat. sinasabi ko lang naman, if you get elected, better not. I'm just warning everybody, go somewhere. Better not. Sabi niya. Because if I'm there, within 6 months to 1 year, papahirapan ako ng Congress. Because I have to say to them, stop. Sabi niya 6 to 1 year. Ang nakawan kasi is mostly nasa Congress eh. At nakikita natin yan ngayon. 'Di ba? Tingnan natin yung mga tao diyan. Sabi nga niya before tama raw lang yung sinasakyan, nakapidikab lang. Paglabas sa Congress, naka Mercedes Benz na. Nakagaganda mga sasakyan, mga relo, naka Rolex na. Ang yayaman na. Kaya yung sinasabi niya na if magiging presidente siya, ang una ng talagang makakalaban is yung Congress. Kasi una talaga yung mag-uupo sa kanya. At alam naman natin yan, yung Congress is sakop niya yan eh. Na isa na part niya sa mandato niya. So ngayon, sabi niya kasi mag-aalboruto kasi walang nakawa na mangyayari. Sabi niya for 6 to 1 year. Pero nung nakaupo siya, 'di ba? Kontrolado lahat. So itong mga taong mga magnanakaw, naghihintay sila for 6 years. Hindi sila nakapag-nakaw ng siguro hindi naman natin alam, but I'm sure na control. Hindi katulad ba ng yung walang nagbabantay, although may nakawan pero at least kontrolado. Hindi ganun kalaki yung mananakaw kasi sobrang tapang nitong matandang ito yung tatay natin. Kaya kung titingnan natin ngayon yung result, itong mga Congress, mostly sa kanila
majority is kinalaban nila lang, lalo na ngayon ang VP, ang Duterte. Kasi for 6 years si Tatay Digong talagang nahirapan sila. Kaya this time bumawi sila ngayon. Kaya napakaganda itong yung interview na to in relation sa situation na nangyayari natin ngayon. Ito yung sinabi niya na pwedeng mangyari. Hindi nangyari doon sa 6 years niya, pero nangyari ngayon. Hinintay lang nitong mga korokonghong ito na mawala siya sa pwesto, kasi yung power din kasi ni Inday Sara, VP Sara, is limited eh. Kasi under siya nandyan kasi yung presidente. Her job is waiting kung mawala ang presidente, andyan siya. Siya yung magpapalit. Pero at the moment, her job is normally is a reserve president. But she's doing also, alam naman natin ang dami niyang nagawa. But balik tayo dito sa Congress, ito yung nangyayari ngayon. Bakit itong nasa Congress nag-aalboruto, gusto nang ipa-impeach si Sara? Kasi pag hindi nila ma-stop itong si Inday, pag mananalo to ulit, sigurado ako na makukontrol na naman yung nakawan dyan sa Congress. Kasi dyan yung dyan yung, di ba, yung pag-divide sa budget ng Pilipinas. Kaya talagang kung i-relate natin to sa nangyayari ngayon in connection, lahat na sinabi ni Tatay Digong is talagang totoo. I will not get anything there except my salary. You do not get anything there. I just said, Kuya, you just do you audit every month. Oh. So, nang sabi niya, Kuya, you audit every month. Paano makapagnakaw ang mga magnanakaw niyan? Kaya yan ang dahilan, ayaw nilang bumalik ang Duterte. Kasi ang Duterte ang tinik para sa kanila. Kasi hindi sila makagalaw. Hindi nila magawa yung gusto nilang gawin, hindi katulad ngayon. Diba? That's your job, you audit every month, then nobody gets the extra frills. But if Congress would get mad, and if they threaten me with, if Congress would threaten me with impeachment and sasarang ko, I will close Congress. I will use the money to increase the salaries of the teachers. Wow. My mother was a teacher. And Kaya takot sila. Hindi sila nag-try na i-impeach si Tatay Digong. Kasi hindi nila kaya eh. This guy is very, very smart. Very smart yung guy na to. Imagine pag try silang impeach kay Tatay Digong, tanggalin sila. At ano yung gawin niya pag ma-impeach? Kung gustong ipa-impeach, kung gusto niyang tanggalin yung Congress. To her retirement days, she was paying 5-6. And now there are so many teachers in this country who have to walk 3 to 5 hours just to get to the school where they teach. Gamitin ko yung pera, I'll increase the salaries of the teachers, the police, and the military. Ramdam niya. Alam niya yung mga paghihirap kasi socialist nga eh. Alam niya yung paghihirap ng mga guro, mga bayani nating guro, na hindi din madali yan sila pag nag-a-apply yan sila especially pag nag-apply yan sila sa government. Sobrang grabing sakripisyo yan. Nakatry kasi ako niyan kasi yung ex-girlfriend ko ay teacher. At
pag first mo kasing mag-apply dyan, talagang pupunta ka doon sa pinakamalayo. Ma-assign ka sa pinakabundok. Hanggang sa papunta na malapit ka na sa inyo. Kaya yun yung ano niya dito, concern dito. Yung mga guro, yung mga kapulisan, at mga kasunduluhan. Kasi sila yung malaking bahagi, yung duty nila para sa mamamayan. Yung sakripisyo, yung pagtuturo, kasi kailangan natin ng learnings para magiging ma-improve yung education natin at sa mga pulis at sa sundalo for peace and order. Kasi kung ma-fix to, talagang magkakaroon tayo ng magandang bansa. So ito yung plano niya, pero talagang nangyayari yan, di ba? Yun yung promise niya, tataasan niya, at nangyari talaga. I'll give them more than double. But if they begin to shit, then maybe I'll just, maluwang naman yung Manila Bay. I was going to ask, to do all of these things, do you Yes, think I'll you do can it. survive? Would you survive? Well, I will be assassinated maybe, but to those right-thinking military men and the police, if you want this country to bloom something more than just what we are suffering for, alam mo kasi ganito yan eh. Do not ask me to run. I've been telling people, because I would just be adding my 6 years to the wasted years of Estrada, Arroyo, Aquino. Pag idinagdag ko yan, alam mo ba ilan yan? That's 24 years of kalbaryo ng Pilipino. Huwag mo ang gawain sa akin yan. Because I will not sit there as president and just like any other regime, sabihin ko yan lang ang kaya ko. You spare me. I don't need it. I said, I have enough accolades in my lifetime to make me happy. Why should I look for trouble? Pero pag nilagay din niya ang, do not fuck with me because I will. Stroke. Sabi niya, wag nyo nga siyang ibuto, kasi pag ibuto natin siya, ayaw niya na magkakaroon ng another 6 wasted years na may magiging presidente na walang nangyayari. So sabi niya, there will be more. So from Estrada, so ilang years yon, mga from Cory to papunta sa kanya, na magiging wasted siya, na hindi niya matanggap sa sarili niya na wala siyang magawa. Yun yung in-emphasize niya dito. So kung sabi niya, if do not elect me, because if kung siya ang magiging presidente, talagang may mangyayari talaga sa bansa. At talagang meron. Isa na nagpapatunay natin yan na talagang effective si Tatay Digong is mismo ang mga tao. Alam naman natin na tayo hindi naman natin na please lahat ng mga tao. At lalong-lalo na sa position niya ng time. So itong mga taong to, hindi din to sila mag-stop ng titirahan nila si Tatay Digong. Pero at least minority lang to, yun sila. Kahit yun, minority lang yun sila. Ang dami nilang mga tira ni Tatay Digong na hindi maganda yung pamamalakad. Tinitira nila yung marami silang mga black propaganda. Wala na nga sa position, pero andun pa rin yung yung galit nila. Pero yun nga, si Tatay Digong is talagang palaban at talagang tinupad niya. Sabi niya, I don't want to make another 6 years na walang mangyari. Gusto niyang may mangyayari talaga. At meron talagang nangyayari. Kaya
in relation ngayon dito sa sinasabi niya na for ilang years na siyang hindi nagsiservisyo, pausi siya for 6 years. Pero ang nagpapatunay na naging effective niya is mismo ang mga tao. And first time history in the world na mayroong isang presidente na pinaglaban ng buong Pilipino sa buong bansa. Kasi nakita nila yung 6 years is a very short time. Pero nakita at naramdaman ng mga tao. Unang-una is yung safety, yung safe, peace and order. At lahat ng mga sinasabi niya, wala siyang mga sinasabi na hindi naging totoo, except those who are very impossible. Pero meron talagang nangyayari. Kaya ang mga tao hindi napipigilan na talagang yung simpatiya nila para kay PRRD. Lalong-lalo na nung yung ginawa nila pagdakip ni tatay na walang jurisdiction, na walang normally nung pagdakip ni Tatay Digong is yung sa executive in giving respect sa judiciary natin. Pagdakip sana nila is they need to present dalhin nila sa korte, just a courtesy, because we are under sa batas natin. So in respect, in our sovereignty, in our constitution, especially sa paghandle nito, because he's our former president, in giving respect, so kailangang dapat plansado kung mayroon man siyang kasalanang nagawa. Diba? Yung mga yung mga matatanda na mga soldier, yung mga sundalo, diba? Mga veterans, malaki nga yung respeto natin sa kanila. How much more sa taong ito. Pero yung ginawa nila in response is hindi makatarungan. Hindi siya maganda, but parang naging positive na din siya. Kasi dahil sa pangyayaring yon, mostly yung mga tao na buksan. Kasi parang yung mga tao nung wala na si Tatay Duterte is parang medyo dumistansya din yung mga tao eh. Medyo sila, parang hayaan mo na natin sila. Isa na ako doon. I was so active 2016, itong yung channel ko. Hindi naman ako talaga marami yung channel, hindi naman din ako magaling. I'm just doing this just to giving support ni Tatay Digong. Kasi nung pagkapanalo niya, hindi na din ako kasi ginawa ko lang naman yun to support this guy. Hindi ako kilala ni Tatay Digong, pero ramdam ko yung who he is. Yung pagmamahal niya sa taong bayan. Hindi kasi plastic eh. Alam naman natin yan. Yung mga taong yung sobrang plastic, hindi yan magtatagumpay, hindi yan magtatagal. Kahit ngayon dyan sa ngayon, tingnan nyo, away-away na dyan sila sa Malacanang. Tingnan natin yan kung hindi yan magkagulo sila. So balik tayo dito kay Tatay Digong. Kaya dahil sa pangyayaring yun, parang hindi maganda, pero naging maganda na rin. Dahil ang taong bayan ay nasaktan at nagkaisa lahat, di ba? All over the world, makikita natin yan sa social media. Lahat. Na mismo ang mga tao, sila na mismo ang gumawa ng paraan para masuportahan si Tatay Digong. In which, negative yung nangyari, but naging positive siya in the sense na ang mga tao ay nagkakaisa. Napakalayo ng Amerika. Imagine
pumunta pa ng dahig yung mga kababayan natin. Ako nga gusto ko ding pumunta. I'm living in Austria pero at the moment mahirap kasi may 3 akong bata. That's why ito yung rason pag tulog yung bata ko. I'm doing this to support this guy, tatay ng bayan. He is not our God but dahil sa pinakita niya sa atin, pagiging ama ng ating bayan. That is the reason why yung mga tao hindi mapigilan. At itong mga antay naman, galit na galit. Ang daming, ay ganyan naman sila gumagawa ng mga issues, gumagawa ng mga fake news, pagkatapos iba yung storya, tayo yun na yung nagiging fake news. Ganyan yan sila Kitang-kita yung mga move nila sa Congress. Same yung pamamaraan. Talagang wala. At yung taong bayan ay hindi mo kasi yan maluloko That's it. That's the reason why hanggang ngayon ay hindi tayo titigil hanggat hindi mauwi itong mamang to. Because he is yun nga, 1 in a million. Ito yung totoong perlas ng silanganan. Ito yung we are so blessed na nagkaroon tayo ng leader, binigyan tayo ng Panginoon na this kind of guy na hindi siya hindi siya yung tipong yung feeling natin na sobrang yung wholesome pero iba pala yung mayroon palang underground na hindi maganda. Ito siya, kung ano yung nakikita mo sa kanya, pinoject niya, ganon talaga siya. At wala siyang tinatago. Vulgar. Yun nga, may isa nga akong video na ginawa na nakakaiyak, umiyak ako din ito Yung, alam mo, sa mga, yung polo shirt niya, mga ilang footage yun. Same polo shirt yung sinuot niya. Napakasimpleng tao. At alam naman natin din yan ng mga kapulisan, ng mga sundalo, at yung ibang mga officials, mga government, hindi nga lang makagalaw dahil nga yung mga leaders ngayon is pinakain lalaki, pinakain, kaya they are controlled. Kaya nakakaawa din, but we're still praying and hoping na I'm sure no one will the good will always prevail. Manandaig man talaga palagi yung mabuti. And we're hoping na sana makauwi si Tatay Digong. Pero in the sense na kahit andyan si Tatay Digong, it's not a great loss for Tatay Digong. Kasi in the first place, nagawa niya lahat. Lalong-lalo na this time. Nagiging hero siya not only national, but nagiging international, worldwide. Buong mundo nakarinig sa kanya, sa ginawa niya. Diba sa New York, yung sa US, Time Magazine, he's one of the strongest leader in the world. So, it's not a big loss kung mayroon mang mangyayari kay Tatay Digong. Kasi yun nga, nagawa niya na lahat. Sa edad niya, matanda na rin. At wala na silang makuha pa kay Tatay Digong because he is ready. Sabi niya, I'm ready. Pagod na ako. He's ready to go to his master.
Hindi siya isang tipong makita natin na parang holy, pero yung mga ginawa niya is wholesome. Yeah. Kaya ihambing ko to si Tatay Digong sa isang he's a good Samaritan. This kind of person. Dapat siyang tularan. Hindi yung kasi iba-iba man yung technique, yung pagsasaywar niya, nagsasalita siya. Ginawa lang naman niya yun para sa mga Pilipino. Prosecutor nga siya eh. Kasi kung hindi mo yun gagawin yung mga gano'n na salita, Pilipino is very hard-headed. Kaya pangtakot lang naman niya yun. Kaya that's what's happening. Pero yun nga, if Tatay Digong makabalik sa Philippines, that would be a great victory na mangyayari. Pero kung hindi man, still victorious pa rin. Kasi ang pinaka-importante, siya pa rin ang mahal ng taong bayan. At nabuksan ng taong bayan kung sino ang mga taong walang hiya. Sino itong mga taong nagpapanggap. Sino itong mga taong gahaman sa power nila. At nalalaman natin ngayon. Hindi naman natin kailangan talagang mangaway dyan. Ipagsiksika natin yung alam natin dyan sa kanila. Ang dami yan sila, mga trolls. No need. Kung makikita niya sa videos ko, I don't want to yung makikipag dyan sa kanila. For what? Nagawa na ni Tatay Digong. At mostly, majority ng mga Pilipino ay mahal itong matandang ito, ng tatay natin, ang tatay ng bayan. Kaya maraming salamat po tayo. Sana po ay bigyan ka pa ni Lord ng mahaba pang buhay. At kung mabasa mo, kung panood mo itong video na to, this is for you. We are so blessed. We are so lucky na we had a great president who lead us. And we're praying na sana VP Sara will be our president soon. And yeah, God bless everyone.